Hindi pa rin inaalis ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang posibilidad ng isang malakas na 8.2 magnitude na lindol na maaaring magmula sa Negros Trench at kayang yumanig sa buong Negros Island region. Sa naging panayam ng RMN Bacolod sa PHIVOLCS, sinabi ni Director Teresito Bacolcol na may 6 na aktibong trenches sa bansa. Kabilang dito ang Philippine Trench na kayang pagmulan ng magnitude 7.9 to 8.5 na lindol, Manila Trench na may magnitude 8.2, Sulu Trench na may magnitude 8.3, Cotabato Trench 8.1, East Luzon Trough 8.5 at ang Negros Trench na posibleng pagmulan ng magnitude 8.2. Ayon kay Bacolcol, ang pinakamalakas na pagyanig na iniuugnay sa Negros Trench ay ang 1948 magnitude 8.3 earthquake na sinundan ng magnitude 6.1 noong 1955 at 6.2 noong 2011. Nagbabala rin ang PHIVOLCS na kahit mahina ang pagyanig, maaari pa ring magdulot ng tsunami na pwedeng mangyari sa loob lamang ng 5 minuto matapos ang lindol. Kaya nananawagan sila sa mga nakatira malapit sa baybayin na manatiling alerto. Nilinaw din ni Bacolcol na walang kinalaman ang pagputok ng Mount Canlaon sa pag-trigger ng Negros Trench. Samantala, natuklasan ng mga geologist ng Mines and Geosciences Bureau ang isang posibleng sinkhole collapse sa Sipalay City na pinaniniwalaang na-trigger ng mga nagdaang pagyanig sa lugar. Sa isang panayam ng DYHB kay MGB Senior Geologist Mona Aloro na hindi pa nila matiyak kung totoong sinkhole ito dahil kailangan pa nilang magsagawa ng ground penetrating radar survey para malaman kung may groundwater sa ilalim ng nabutas na lupa. Una nang nakita ang mga bitaks at landslide noong October 16 sa highway sa Barangay Mambaroto, Camp Valdez, at sa patuloy na inspeksyon, lumalawak at lumalalim ang mga bitak lalo na kapag may malakas na pag-ulan. Ayon sa MGB, gawa sa calcareous rock at marupok na soil material ang karamihan ng lupa sa Sipalay kaya mabilis itong bumibigay. Sa kanilang unang sukat, tinatayang 1 meter ang lapad ng bitak at 9 feet naman ang lalim at humahaba rin ito ng hanggang 100 meters. Huling naitala ang pagguho sa lupa sa lugar noong pagtama ng Bagyong Tino sa lalawigan ng Negros Occidental. Kasama mo sa RMN Bacolod para sa RMN News Year-End Report. Radyoman Nikki Magbanwa, Tatak RMN.